Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa BitMEX founder kung saan siya po ay nagkaroon ng 64% na loss sa token na ito. Kaya yan, ano kaya yung token na ito? Yan po ang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan po siya ang BitMEX founder at siya po ay walang iba kundi si Arthur Hayes. Ayan, napaka-vocal na rin po niya pagdating sa kanyang mga investment na pinapasukan. Kaya ayan, dahil sa isa nga siyang kilalang tao, ayan, mabiruin mo naman, founder ng BitMEX, isang kilalang crypto exchange po ang BitMEX. Kaya yan, marami po siyang mga followers. Kaya ayan, paano nga ba siya nagkaroon ng loss at anong token yung kanyang kung saan po siya nagkaroon ng loss. Sabi po rito ay Bitcoin founder Arthur Hayes appears to set to book losses on an investment in LuxRare. Yan po yung token kung saan po siya nagkaroon ng 64% na loss. Yan, ang token na tinatawag pong LuxRare or Lux. Yan, the unpredictable nature of the cryptocurrency market means that even the most experienced investors may occasionally make the wrong calls. Kaya yan, totoo po yan. Napaka-unpredictable po talaga. Mahirap po talagang i-predict ang galaw ng mga cryptocurrencies. Hindi po katulad ng sa mga stocks. Yan, napakadaling i-predict. Pero dito sa cryptocurrency ay wala po tayong gaanong basihan, kaya ayan, at napaka-volatile po ng mga ito. Kaya maging yung mga experience, yan, yung marami ng mga karanasan dyan ng mga investors katulad ni Arthur Hayes, founder ng BitMEX, ay maaari na rin po siyang magkamali. Kaya hindi po ibig sabihin na kung ang isang tao ay isa ng eksperto or veterano pagdating sa cryptocurrency market ay hindi ibig sabihin na yung kanyang mga prediction ay laging tama. Kaya marami na rin silang pagkakamali. Kaya yan po yung dapat nating tandaan na hindi po lahat ng mga inilalabas na predictions ng mga magagaling na analyst natin ay laging tama. Pwedeng magkamali sila, kaya po tinawag na prediction yan. Kaya yan, BitMEX founder and former CEO Arthur Hayes may have found himself in a similar situation as an on-chain data reveals. Kaya yan, mukhang si Arthur Hayes, yan, ang former CEO ng BitMEX, ay mukhang isa po siya sa mga halimbawa ng mga experienced investors na ayan, nagkakamali na rin po sila. Kaya yan, sabi pa rito ay between June and November last year, a wallet address tagged as belonging to Hayes acquired 15.5 million Lux. Yan, binili po niya yung kanyang Lux token noong mga June at saka November last year pa yan, at an average price of 29 cents or 0.29, approximately $4.5 million. Yan po yung kanyang pinasok na investment dito kay Lux token. However, the cryptocurrency market downturn that followed pushed Lux prices to record lows of 0.14 or 14 cents by the end of 2022. Kaya yan, yun nga lang, at bumagsak po siya mula po sa average price kung saan po niya nabili yung kanyang 15.5 million na Lux token, ay bumagsak po ito noong katapusan ng taong 2022 sa presyong 14 cents. Kaya yan, laki po ng binaba, halos nakalahati. While crypto market prices have largely rebounded this price, Lux has struggled still, trading at 9 cents or 0.09 at the time of writing. Ayan, mas lalo pang bumagsak ngayon. Ito po yung kanyang current market price. Ayan, biruin mo naman, binili niya sa 29 cents or 0.29 noon, tapos ngayon ay ang presyo na lamang ngayon ay nasa 0.09.
Kaya yan, laki po ng kanyang loss ngayon. Even the resurgence of market interest in NFTs has not positively impacted the token, which is tied to the NFT marketplace Looks Rare. Kaya yan, maski nagkaroon daw ng resurgence or interest dito sa mga NFTs. Yan, kung saan ay dapat ay nagkaroon ng magandang impact dito sa token, sa Looks token, pero yan mukhang yan walang gaanong epekto or hindi man lang yan naapektuhan yan sa resurgence ng market interest sa NFTs. Kaya yan, tokens bleak future is why Arthur Hayes' recent on-chain transactions have caught the eye. Kaya maraming yan nga nakapansin dito sa loss ni Ginoong Arthur Hayes. The former BitMEX CEO transferred a total of 18.8 million looks, approximately $1.63 million to the crypto exchange OKX. Kaya yan, linipat daw po niya yung kanyang looks token dito kay OKX. Yan, nagkakalaga po yan ng 18.1 million na looks token. Yan, at ang equivalent value po nito ngayon sa dollar ay nasa $1.63 million. If Arthur Hayes proceeds to book losses by selling his Looks holding, the veteran investor would lose around $2.87 million or 64% of the investment capital. Kaya yan. Dahil po sa kanyang paglipat rito, pag-transfer sa kanyang Looks token dito kay OKX, ay marami pong nag-i-speculate na baka naman ibebenta niya na ito at ililiquidate na po niya yung kanyang Looks token na holdings. Yan, at malamang baka ibebenta niya ito kasi ano nga ba ang dahilan kung bakit niya ito biglang inilipat sa isang crypto exchange. Yan, na si OKX. Kung pag ibebenta po niya ito, ayan, syempre ito lamang yung kanyang makukuha, $1.63 million. At yung kanyang talo ay nasa $2.87 million. Ang laki ng kanyang talo. 64% po yan ng kanyang initial investment capital. Kaya yan po yung nakita rito na trace ni Look on Chain. Arthur Hayes deposited all 18.1 million Looks to OKX 2 hours ago. Arthur Hayes bought 15.5 million Looks at a price of nasa halagang $4.5 million from Uniswap and FTX at an average price of 29 cents from June 3 to November 3, 2022. Ayan, if he sells, he will lose $2.87 million. Kaya ayan, yung kanyang puhunan po rito noon ay $4.5 million. Ayan, yan po yung kanyang puhunan. Tapos kung ibebenta po niya ngayon ay ito lamang yung kanyang makukuha, $1.63 million. Ayan, binili pa niya ito nung dito kay Uniswap at saka kay FTX. Ayan, mga June 3 to November 3. Kaya ganyan po katindi yung kanyang loss kung sakaling magbebenta siya ngayon. Kaya baka naman siya ay Looks Rare struggles to impress. Kaya yan, hindi po kasi maganda ang naging performance ng Looks Rare. It is unclear at this point whether Arthur Hayes would proceed with liquidating his Looks position. Yan, yun nga lang, wala pa tayong konfirmasyon or hindi pa malinaw kung talaga nga bang ililiquidate ni Arthur Hayes yung kanyang Looks token dito kay OKX. Ayan, baka naman ay may iba siyang dahilan kung bakit niya inilipat yung kanyang mga Looks token dito kay OKX. Yan, wala pa rin makakapagsabi. Hindi naman po ibig sabihin na kapag inilipat niya kay OKX ay ililiquidate niya na ito. Baka meron po siyang ibang plano dyan. However, should this happen, it would represent a loss of confidence for investor holding the token, given the BitMEX founder's prestigious status in the crypto community. Yan, syempre naman, maraming mga investors ang mawawalan ng confidence dito kay Looks token. Mukhang maaring marami yung mga karamihan pa sa mga nag-invest dito sa Looks token ay mga tagahanga ni Ginoong Arthur Hayes, yung kanyang mga followers.
siguro ay malamang baka napa-invest lamang po sila rito kay Lux token dahil kay Arthur Hayes. Yan na malaki yung kanilang pagtitiwala dito kay Arthur Hayes. Kaya kung ang ginawa ni Ginoong Arthur Hayes dito ay nagbenta siya, ay marami po sa mga investors or holders ng Lux token ang mawawalan po ng confidence. Ayan, at the peak of the NFT boom, LuxRare was one of the most widely used NFT marketplaces due to its token-based rewards program. Kaya ayan, noong kasikatan ng NFT ay itong si LuxRare ay isa po siya sa mga kilalang NFT marketplaces. Ayan, dahil sa yung kagandahan po kasi sa kanila ay yung kanilang feature na meron po silang token-based na reward program. However, the platform has since struggled with its daily trading volume, dropping from nearly $400 million at its peak to less than $1 million in recent week. Kaya yan. Ngunit yung kanyang mga kasunod na naging performance ay nagkaroon po siya ng struggle at nahirapan po siyang ma-maintain yung kanyang dating performance, kung saan ay bumagsak po yung kanyang trading volume mula po sa $400 million ay naging $1 million na lamang. Kaya yan, biruin mo naman, $400 million yan, tapos naging $1 million na lamang ngayon. Kaya ang tindi po talaga ng kanyang pagbagsak. Kung pag ganyan po yung ay pinapakitang performance ng isang token, ay ibig pong sabihin ay hindi po talaga maganda yung kanyang developments. Kaya yan po ang nangyari dito sa kung bakit nagkaroon ng loss itong si Ginoong Arthur Hayes dito sa kanyang investment kay LuxRare or Lux token. Kaya yan. Hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.